Meron kaming pinapunta na magmamassage kay Sabi na rin-recommend ng staff kung saan ako nanganak dito sa India. Sobrang lakas nga ng iyak ng anak ko at awang-awa yung tatay niya at hindi kinaya na nakikitang umiiyak si Sabi. Bata lang yun. Hindi naman 1 month ng complete na. Yung iyak niya kasi kahapon talagang wah! Tapos talagang lumuluha. Hindi na bumabalik. Si Abi. Ano? Si Mami Daddy mas okay or ito? Ha? Gusto mo mas ano? Kuwawa. Hindi mo kuha? Ha? Hindi mo kuha? Zinga, nito. Yan na eh. Kahapon pala, pumunta yung magmamassage. Magmamassage kay Sabi tsaka sa akin. Tapos magpapaligo din sa baby. Kaso late siya pumunta, mga 12 na yata. Napaliguan na namin si Sabi. Kaya massage lang yung ginawa. Tapos habang minamassage si Sabi, iyak siya ng iyak. Sobrang iyak niya. Tapos yung isa doon, nakahiga doon. Iyak din siya. Naawa siya. Ako naman nakatingin lang ako doon sa... Okay naman, hindi man ganun ka-harsh. Yung massage kay Sabi kahapon. Yung nurse. Nurse ba yun? Parang hindi naman. Nurse na siya. Nurse siya. Nurse or... Kaso hindi sunod yung profession niya. Ba't taga-massage? Physical siyempre, therapist. mas madaming pera yan. They bagay, charge 500 to 700 per day. No, 500 to 700 per. And one client madami siyang client every day. Mga 15 minutes, 20 minutes. Mga ganun. Lagyan natin isang oras kasi biyahe din siya. Start siya na 6 More than 15 customers a day. Lagyan natin 10 lang. Pag 600 pesos, singlin niya 6,000 a day. Pero hindi siya pumunta ngayon. Kasi 180,000 in a month. So, depende sa sipag niya yung kita niya. Kanina kasi madami siya customers. Sabi niya, hindi niya kaya today. Yun na, flooded na yung customer sa kanya. Kaya si Budget ngayon yung nag-massage. Personally, gusto ko sabihin, wag ka na punta. Kaso hiya ako, hindi niya kuha kahapon pera. Sabi niya, weekly bayad na lang. Isang bagsak na lang per week. Tapos everyday na yung massage. Kita ko kahapon kay Sabi. Hindi siguro harsh, pero hindi ko kaya nang tingin ganyan na yak-yak siya. Hindi naman super hard, kagaya dun sa mga napapanood sa YouTube. Hindi, bata lang siya, Sarah. Bata lang yun. Hindi naman 1 month ng complete na labas siya. Tapos, hindi ko kaya ng ganyan tingin. Ako na pag siyahan pa na minsan ginaganyan niya exercise. Away ko siya Siyempre yung bones niya. Nagdadaldal si Balzit. Pag touch sila dito, galit ko din. Parang tingin nila. Kasi ma-chubby yung chicks ni Sabi. Siyempre, bata lang yun. Hindi pa 1 month. At least give some time. Ako din gusto ko ganyan. Gusto ko siya kiss. Minsan kiss ko din. Pero make sure na linis yung bibig ko. Tapos pag kinis niya, hindi din umidikit yung buhok ko. Gusto ko siya ng ganun. Gusto ko siya ganyan. Pero gusto ko bigay time din. Mga 1.5 month para mayroon siya na sarili powers. Tapos kahapon yak-yak. Hindi ko kaya, as of now, in this stage, hindi ko kaya na magtingin siya na yak-yak. Yung iyak niya kasi kahapon talagang wah! Tapos talagang lumuluha. Hindi na bumabalik. Di ba? Hindi na nakahinga. Tingnan mo. Okay. Ganyan siya yak-yak. Yun yung parang as of now, hindi ko kaya na siya ng yak-yak ngayon. Baka pag malaki na siya, ako nang gagawa, yak-yak siya. Ako nang sample sa kanya, yak-yak siya. Pero as of now, syempre, bata pa lang siya. Hanggang ngayon, hindi na-start yung mind niya na response, diba? Hindi siya alam na how to respond love, how to respond
init, how to respond sa malamig. Siyempre, bata pa lang yan eh. Iyak We have to give him 3 months at least na when his mind will start recognize na anong klase touch yan, with love ba yung touch or saktan nila or ano. So, ano pa? Ipapamassage mo? Ako, mismo. Si Bunny nag-massage kanina. Enjoy siya, di ba? Enjoy siya. Massage ako, So, gusto niya. enjoy siya. Kahapon yak-yak, anong klase massage yun? Sabi niya, may enjoy niya after... After mga 1 week. Siyempre, after 1 week, giging habit niya na nasaktan eh. Ako, everyday sample ko sa'yo. Once a month sample ko sa'yo. Sakit yun, di ba? Pag start ko na everyday, giging habit na yun. Ikaw din, bakit hindi nila sample ako? Ganon, di ba? That is a human nature. You get addicted what is happening everyday. Gets mo? Start mo inom, addicted ka. So, anong gagawin natin? Bago magpunta siya, ligoan ko siya. Sabihin ko, tapos na yan. Si Sarah na lang. So, kami na. Massage din kay Sarah. So, yung sa ligo, hindi... Sa'yo, masarap ba? Alin? Massage. Sa akin kasi, hindi ako sanay sa hard massage. Buto-buto yung dito ko eh. Masakit pag, masakit sa buto-buto. Pero dito ito kasi yung, parang nangangalay sa akin. For her, she everyday massage 10 to 12 kids, so normal sa kanya. For me, he is the only one. Tama, so I need to be protective. Pero sometimes masyado protective ka, nandun yung... Pero sabi ng doctor din, hindi na kailangan masyado massage. Normal lang. And 2 to 3 times lang a week. Hindi naman... Baka question nyo, bakit hindi yung biyanan mo yung nagmamassage? Ako yung pili dun. Si Mami. Si Mami gusto niya, pagligo, di ba, pupunta siya dito para help niya, massage niya. Pero ako yung pili mismo, ako yung gagawa. Si Bunny talaga yung naman. Kasi gusto ko Sa paligo, nagsabi ba si Mami na siya na magpaligo? Oo, sabi niya. Sabi ko magpaligo? hindi ako na. Kasi it's not that restrictions doon. It's just as a parents, gusto ko nang madadaan sa lahat. Tingnan natin guys kapag ilang buwan na si Sabi. Right now kami na muna newborn stage. Hindi, as a parents you should experience. This yung grandparents mo bibigay mahal, bigay din care, pero yung danan mo ikaw mismo para masarap sa feeling. Yes, this gives you peace of mind. Alam niyo relaxation. Iba yung relaxation doon. Parang si Jahan pa na kahapon malungkot, di ba? Morning. Bakit? Hindi ko alam malungkot siya sa factory or something. Pag uwi siya, sabi niya kay Gurjit, kunin mo si Sabi. Tapos lagay niya dito. Tapos tulog niya. That is a relaxation. He is working like a meditation para sa amin. Gets mo? Yes. Then pag umuwi sila. I feel relaxed din pag ngayon wala siya dito. Hindi ko tulog. May question pala ako guys. Mga na-CS dyan. Hanggang kailan kayo dinugo? Hanggang ngayon sa akin may pakonti-konti pa eh. Pero sabi ng OB ko hanggang 6 weeks. Yun lang. Question ko lang. Alam mo dati, hindi ko alam how is Zadian. Pag tinatakot mo ko ganyan, you have to do this here. I thought that hanggang 6 months hindi mo nang kaya ng lakad. Sa pag-cesarean? I was parang kind of prepared pag uwi tayo Philippines. Kailangan ulit wheelchair. Dito din ulit kailangan ng ganyan. Kailangan bantay. Grabe naman yung 6 months. I was thinking. Buti nang kita ko. This you are walking and buhat mo nang Sabi maayos. 15 nagbuhat na ako ng bantay. Yun. I was prepared for that thing. That 6 months hindi mo nang kaya gawain. Kasi si Mami din sabi, dapat hindi siya buhat, dapat hindi ganyan, dapat hindi luto, dapat hindi sa kitchen na ganyan. That put pressure on Chan. So I was very much prepared na 6 months. Putang ina buhay na yan. buti na lakad ka. Kasi alam niya, hindi niya alam. Ito parang sobrang tinatakot niya bago mo. You should know what to wear, how to give milk, how to do this. Parang she's not going to give birth. She's going to US Army na
patay sa Syria. Di Hindi. ba yung war? Hindi guys, sabi ko nung, kasi ready ko siya. Diba nung date ng delivery ko, in-orient ko muna Wait lang. Wait lang. May remember ako. Sandali, Wait lang. Ba't mo sabi, if you need to choose ako, tapos sabi, sino pili mo? Ha? Oh, sige, ano prepare mo sa akin doon? Sabi niya, hindi. Sabi niya, Bunny, I need to ask you, pag kailangan mo na pili, sabi ni Doctor, pili mo si Sarah or si Sarah, sino pa pili mo? Ano? Ano meaning na this question? Wala lang. Parang ikaw na frontliner sa border na US Army. Tapos may war na World War ulit. Ano sagot mo? Wala akong sagot dyan. Siyempre, bobong question ng ilan mothers. Siyempre, ilan mothers na give birth tapos agad ng... anong sagot mo nga do, Jenmin answer? This is not a fair question. Sabihin mo. Huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya. Wala. Sabihin mo. Lang give birth lang tapos sino na pili mo? Anong question? Ganon sa drama. Hindi yan drama. So, ganito guys kasi. Ganito yung nangyari. Binigay na nung ubi ko yung date ng delivery ko. So, ginawa ko naman, inorient ko siya dito sa bahay. If ever masiyas ako, so hindi ako makakagalaw agad. Same day. So, siya yung mag-hele muna. Ready niya lahat. Siyempre, sabi ko, nakahiga lang ako flat on bed ako mga ilang oras, ganon. Medyo na-OA yan naman siya ng pagkarinig. Hindi. Ikaw sabi kasi, alam mo, I cannot buhat ganito. Kala ko kasi that was first experience. Hindi ko na alam. Sabi ko flat on bed ako ng 6 hours. So not 6 hours. No, you did not mention hours. Ano? You said you should know how to bantay si Sabi. Hindi mo sabi. Yung prepare ko na sarili ko for 6 months. OA naman ang 6 months. Yes, prepare ko na sarili ko. Kasi syempre, any operation CS happens. din si Penji dati, hindi naman ganun. Iba yun Ikwento ko pala, kapag ka CS ka dito, yung mga mother-in-law mo, pagpapahingain ka talaga. So, bawal ka talagang gumalaw. Kahit na pag-alaga ng baby. Pero dahil sa hospital, modern hospital ako ng anak, sila mismo nagsasabi na dapat maging active ka. Hindi naman sinabing tagtagin mo yung sarili mo. Mas mabilis yung healing mo kapag ka-active ka. Hindi yung pahiga-higa ka lang. Lang nasabi ako. So, si Mami luto na yung panjiri, di ba? Everyday tinitingin niya kung ulit luto, kung ubos na. Kasi daw yung pag-Indian ng bubuntis, uubos na ngayon yun. Ay, gano'n? Oo. Tapos, yung iba sabi, hindi na halata ka buntis ka dati. Kasi yung Indian pag buntis, sobrang laki hanggang dito na yung fats nila. Diba, hindi na kilaw yung ito. Kain pa, ganun na eh. So, lagi si Mami, tanong Sarah, kain maayos para recover siya. Sabi ko, recover? Gusto niyo ng giging siya, teddy bear na. Okay na siya, recovering na siya, konti-konti. Yun na yung diet niya, yung anong gusto niya. Pero si Mami kulit, kain siya. Para konti healthy, parang manipis na siya ulit. Ano ba yan? Ang kasi guys, ang bilis kong pumayat. Medyo nababother na nga rin ako. Pero okay naman. Gusto niyo ba yung mataba? Hanggang nabuntis ako 64. 64.5. Tapos ngayon, ang weight ko na is 57. Bago ako magbuntis, hanggang 54 yung kilo. Maximum 55? Oo, maximum 55 yung kilo ko. Ngayon, 57. Dahil breastfeeding, tapos puyat. Tapos, medyo hindi na ako masyadong nag-order ng mga pagkain sa labas. Kaya, yeah, healthy. Hindi mo order. Gusto mo order, ako yung babalan sa'yo. So, alam nyo ba? Sige, ikwento ko na lang next kung what happened dun sa bakit ako nanganak ng 37 weeks. Hindi mo feel na this is like a magic or something like drama na happen? We were expecting Sabi ngayon. August end. Tapos ngayon, halos malapit na siya 1 month. Pero talaga, in-expect ko na talaga na early ako manganganak. Kasi ganun. And I'm lucky na nasa Philippines ako, di ba? Buti na babalik ako. Kasi originally, isip ko na 1 week extend dahil sa work.
Pero buti hindi ko na-extend kasi si Sarah kulit na noon time. Balik ka na, ano ba, matagal-tagal, hindi ka na dito. Nung nasa Philippines siya, medyo nag-stress eating ako. Kasi syempre, di ba yung madaldal na asawa mo biglang nawala. So parang, alam niya na sino patay sa akin. So parang medyo na-stress ako. Hindi lang tanggap, pero sa action sa alam niya na patay. Puro order ako. Pag nagsiselfon akong ganyan, diretso agad ako sa food app. Mga linantakan ko nun, mga McDo burger na plain lang. Parang nasa Philippines lang. Hindi siya spicy. Tapos mga KFC burger na plain lang din. Halos everyday. Ganon. Tapos tapos kapag kakabuanan, sobrang sarap ng sweets. Hindi mo mapigilan. Dati hindi ako ganun. Hindi nga ako kumakain ng ice cream. Dalawang plastic na kinain yung chocolate. Hindi ako kumakain ng ice cream. Pero nung malapit na akong mga anak nga, 8 to 9 months na doon na parang gutom ako sa sweets. Hindi reason yung diabetes, wala akong diabetes. Yun, sabi niya, SGPT task kasi dahil sa fast food mismo. Due to pregnancy din. Your hormones change very suddenly. Diba? So, sinabi niya, hormonal changes ito. Pero pwede iwasan pag super healthy ka. Pero pag buntis ka, hindi mo na kaya super healthy. Gusto nila kumakain ka yung search about cholestasis. Main reason yung mahal niya yung lalaki, wala sa buhay niya noong time dito. Tapos